Hey guys, so minutes after I published my latest video about the two Miss Universe websites, somebody sent me a link to a press release dated August 15, 2026, today, and it was published on the original Miss Universe website, which is www.missuniverse.com. Now, in this press release, it states, it actually confirms that Nawat is the president of Miss Universe Eastern Division, and those two Indian lawyers, I believe, actually are legitimate and they work for Nawat. So I'm thinking that the MissUniverse.com website is actually run under Thai servers. Therefore, Nawat and his team can actually access it and they can make all these changes, whatever they want. And when you go there, you will notice that Raul's name is only mentioned as the president. You don't see other executives on that website. Now, the other website, MissUniverseOrg.com, which surprised everybody. It totally surprised me, .org website. I think that website is an imposter website and it's run by Raul and his team. So there is an internal corporate control going on between Raul and Nawat, as we speak. And not only that, but there's the latest news that says that Raul is actually being sued by a Malaysian company which tries to buy his company, which is called Legacy Holdings. And I'm going to put the link down in the description box below because apparently this Malaysian company wants to take over the Miss Universe organization, or at least 50% of it, whereas the other 50%, who knows, maybe Nawat is going to eventually take over the other half. So that's the latest. So this whole Miss Universe website wars is driving everybody crazy. So mga kapolitika, napanood nyo po itong explanation ng kilala at si Catherine, isa sa mga kilalang pageant vlogger at influencer dito sa mundo ng social media, at I believe na worth it na ating pag-uusapan itong mga pinaka-latest ngayon na update dahil nalalapit na nga po ang Miss Universe 2026 at magiging kabahagi ng kanilang kompetisyon ng ating pambato na si Bea Milan Windorski. At ngayon pa lang mga kapolitika ay mainit na ang mga usapin patungkol dito sa agawan ng trono, kasi I believe may impact ito doon sa susunod na ni Fatima Bush ang susunod na corona ng Miss Universe. So napakabilis ng panahon, more than 9 months nang nakalipas matapos ang very controversial na pagkapanalo ni Fatima Bush doon sa Thailand sa Miss Universe 2025. And here comes nasa masalimuot na naman po na sitwasyon ang Miss Universe. 3 buwan bago ang kanilang competition, actual na competition nagaganapin dito sa bansang Puerto Rico. So napanood nyo itong si Critical Beauty dito sa kanyang commentary patungkol nga dito sa agawan ng ang bottom line dito mga kapolitika is agawan ng website. Dalawa kasi po ang website ng Miss Universe kung saan ay binuo during the time of Jack Rautatip. So ito po yung missuniverse.com at yung missuniverseorg.com. So either way mga kapolitika, ang sabi dito ay at ayon sa ating mga napag-alaman, yung Instagram lang di umano yung hawak nitong team ni Nawat dito sa kanilang social media, whereas yung Facebook naman at YouTube ay hawak nitong team ni Raul. Okay, so ang nangyayari dito is nag-aagawan sila kasi yung updates mga kapolitika, kita naman natin ang sabi kasi ni Nawat is kinakailangan daw na i-take over yung social media ng Miss Universe kasi walang update. Yung kanilang mga ipinapalabas is yung mga previous na mga winners ng Miss Universe. So dapat daw is paingayin ngayon pa lang para sa kompetisyon sa mga susunod na buwan. So ang mga balibalita ay ayaw itong ibigay dito kay kay Nawat.
At kaya nga nag-issue mga kapolitika ng official website itong Miss Universe dito sa kailang Facebook page nitong nakarang araw dahil hawak ito ng team ni Raul. Meron namang mga nagsasabi ng hawak daw ni Nawat is itong Facebook at YouTube kasi milyon-milyon yung kailangan mga followers doon para mag-promote. Pero mas naniniwala ako doon na itong dalawang giant na platform ng Miss Universe, ang Facebook at YouTube, ay hawak nga ng team ni Raul. So nag-aaway-away sila dito. Meron pang mga issue na meron daw isang Malaysian na may share dito sa Miss Universe at gusto daw i-take over itong Miss Universe, kung kaya gustong kunin yung mga social media platforms, yung mga website, dahil kung sino yung may hawak noon mga kapolitika ay pwede lang i-lock yun at sila na yung may hawak na mga updates doon ng mga promotion. So ganun ang laro ngayon kasi I believe na itong agawan ng trono kung saan ay maaari or posibleng may connection ito sa magiging susunod na winner ng Miss Universe. So ang pinupunto natin dito mga kapolitika ay baka magkaroon ng Fatima Bush 2.0 na naman dito sa Miss Universe, kung kaya siguro ayaw ibigay ni Raul aside sa trust issue dito kay Nawat sa team niya, ay baka meron na naman siyang kinakausap ngayon na kung sino yung magbibigay, maglalagay sa kanya ng mga milyon na mga salapi, ay possibly na siya yung winner na naman dito sa Miss Universe kahit hindi deserve. Or baka mas malinis nga ngayon, baka sabihin na kinakailangan paghandaan ng inyong representative para kung siya man yung maging winner ay medyo legit, medyo valid rin yung maging resulta ng Miss Universe 2026 matapos ang very controversial na kailang beauty pageant competition sa Thailand last year. So itong agawan dito sa website, itong agawan sa mga social media platform, I believe na merong mas malalim na dahilan ito mga kapolitika. Merong mas deep meaning bakit nag-aagawan sila dito sa kanilang trono sa Miss Universe. So abangan natin kasi excited na rin po ang lahat. Excited na rin po ang mga pageant supporters kung ano ba talaga itong dahilan, pinaka root cause bakit meron ng mga issue. Although sinishare naman ni Nawat yung nasa wall niya dito sa Facebook, sinishare niya yung mga official na announcement, official na statement ng Miss Universe dito sa kailang Facebook page, official Facebook page, pero meron ng gapangan mga kapolitika kung paano niya rin makuha itong Miss Universe na mga website at mga social media. Kasi tayo personally is mas kampante tayo na sinawat yung hahawak ng Miss Universe para maganda yung show, yung entertainment at yung production ng Miss Universe 2026 at hindi matulad doon sa ginanap doon sa Mexico noong 2024. So dito ay isa pa, nakikinig rin itong sinawat mga kapolitika sa sentimiento ng mga Pinoy. Pero ang isang disadvantage lang din dito is meron kasi tayong mga nabasa at nabalitaan before na ayaw niya daw na manalo ang Pilipinas ito sa Miss Universe dahil baka ang mga Pinoy is iiwan daw yung Miss Grand. So yun din ang disadvantage kung itong sinawat. So siguro isabangan na lang po natin ang mga susunod na kaganapan, pero ang bottom line dito sa pag-awayan nila ng website at ng mga social media mga kapolitika ay mas malalim pa, I believe. Okay, so ngayon naman ang ating mga netizen is nababahala nga dito kung ano ba ang maging impact nito sa ating pambato na si Bea Milan, na isa ngayon sa mga frontrunner dito sa Miss Universe. Hindi lang isa sa mga frontrunner, siya talaga mga kapolitika ang frontrunner at nangunguna dito sa Miss Universe 2026. At ang sabi nga ng iba ay corona na lang daw ang kulang dito kay Bea Milan dahil manifesting at very clear na siya ang outstanding at pinaka hot pick ngayon dito sa Miss Universe. Viral at pinag-uusapan siya lagi ng mga international pageant community. So narito naman po ang reaksyon ng ating netizen dito sa mundo ng social media matapos mabalitaan nga itong sigalot, conflict at awayan-agawan ngayon dito sa Miss Universe. With the current issues happening inside Miss Universe organization, I'm kind of feel sad for our representative Bea. Sobrang lakas ng laban niya sa totoo lang. Kayang-kaya niya iuwi ang corona sa Pilipinas. Kaso lang, the reality hits na hanggat hawak ng current honors
yung Miss Universe organization, hindi sa atin ibibigay ang corona. Ang daming nasasayang na pangarap at mas deserving na queens. Nakakalungkot lang na napupunta ang corona sa kung sino ang may koneksyon sa mga may-ari nito. Despite that, laban Bea, with or without the crown, saksi ang universe sa kung sino ang totoong deserving. Still hoping for the 5th crown. So, alam naman po natin mga kapolitika yung nangyari doon kay Fatima Bush, doon kay Miss Denmark. Yun ay mga meron ng mga senyales kumbaga na sa kanila mapupunta yung corona. At katulad na lang itong si Miss Denmark na talagang tinurpa doon sa headquarter ng Miss Universe at pinuntahan doon sa kanyang bansa dahil gusto siya ni Raul Rucha. So, marumi itong laro ni Raul kung kaya gusto talaga natin mga kapolitika na mapunta sa ibang kamay ang Miss Universe. Okay, so wala pa kasing mga update doon kay Chavit Singson doon sa isang Malaysian daw na gustong kunin rin itong Miss Universe, or ito na bang sinawat ang may-ari. Wala pa talagang malinaw na kwento dito mga kapolitika, pero sa ngayon ang malinaw ay nag-aagawan na sila ng trono dito sa Miss Universe na may connection, I believe, dito sa maging outcome ng kanilang kompetisyon para ngayong taon. Okay, so yun po ang ating pinaka-latest ngayon at usap-usapan po ito dito sa social media. At in fact ay nag-post nga itong sikat na pageant vlogger na si Luis Portelis dito sa kanyang social media na popcorn daw, which means na marami ang abangan na mga kwento at mga kontrobersiya at mga iskandalo dito sa Miss Universe. So aside dito sa agawan sa kailang mga social media at sa mga website, ay itong announcement rin ng Miss Universe na sinabi nila kung ano lang talaga yung posisyon ni Nawat. So ibig sabihin is hindi pa talaga siya yung may-ari mga kapolitika. Okay, so yun din yung isa sa mga kumpirmasyon ngayon dito sa Miss Universe. Okay, so yung lang ni Nawat, yung kanyang role lang is executive officer siya doon sa Miss Universe Eastern, kung saan is merong 90 plus na mga candidates. So gustong bigyan linaw ng Miss Universe na hindi sinawat yung nagmamay-ari nitong organization na ito. Okay, so yun po yung kanilang paglilinaw dito sa kailang official statement. So mga kapolitika, yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant, in particular dito sa Miss Universe. So ano po ang inyong masasabi dito na tila ba nag-aagawan na sila mga kapolitika ng trono? Sa tingin nyo ba ay maapektuhan ang laban ni Bea Milan Windorski dito sa bansang Puerto Rico? At sa tingin nyo ba ito ay may kinalaman sa maging resulta or outcome ng kanilang kompetisyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.